19, 1896, nadiskubre ng mga Kastila ang KKK at naging electo na si Gat Andres Bonifacio. At nagsimula siya ng plano ng paglusob. Sinugod ng ilang mga katipunero na kasama si Gat Andres Bonifacio ang lugar na ito. At ang dala nila ay kutsilyo, bolo at anting-anting. At ano ang sumunod na nangyari? Yan ang tatalakayin natin sa kwentong kanto ng El Polvorin at ang pinaglabanan. Ang El Polvorin o Almacén de Pólvora o Gunpowder Storage ay itinayo noong 1781 bilang paghahanda sa anumang pag-atake ng mga dayuhan sa Manila. Iniutos ni Gobernador General Vasco y Vargas ang engineer na si Jose Belesta na gawin ang imbaka na ito na may 138 hanggang 184 na libong kilogramong pulbura o gunpowder. Ako ay nasa loob ng San Juan Elementary School. At hindi mo akalain na ito dati ay isang gunpowder magazine or storage ng panahon ng Kastila. Namuno sa pag-atake sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at ibang mga katipunero sa San Juan. Sinundan ni Sancho Valenzuela at ng 100 katipunero ang paglusob sa El Polvorin bilang backup sa naunang pag-atake. Hinanap ng magigiting na mga rebelde ang 73rd Spanish Artillery Regiment commanded by General Segundo Cabo Bernardo Etaluce, kahit nakapos sa tao at armas. The following morning, napasakamay ng mga katipunan ang lugar na ito. Tinatawag nila itong El Deposito. Dito nakatago ang mga armas ng mga Kastila. Maliit man ang bayan ng San Juan, malaki naman ang naimbag nito sa ating kasaysayan. When the Philippine-Spanish Revolution erupted on August 30, 1896, the Battle of San Juan del Monte became the most inspiring battle in our history. At dito sa pinaglabanan naganap ang first major battle ng mga Katipunero laban sa Kastila. The Katipuneros outnumbered their opponents but lost against the rifles of the Spanish army. At mas lalo pang lumala ang pagkatalo ng mga Katipunan nang dumating ang reinforcement ng mga Kastila sa lugar. Sabi ng historian na si Gregorio Zaide, pinaglabanan was more of a massacre than a battle and more than 200 Katipuneros died on that tragic moment. Later that afternoon, Governor General Ramon Blanco declared martial law in the Philippines for the first time. Nahuli si Sancho Valenzuela at iba pa niyang kasama na sina Eugenio Silvestre, Modesto Sarmiento, and Ramon Peralta. Noong September 4, 1896, binaril sila sa Bagumbayan at sila ay tinaguriang first martyrs of the Katipunan. The initial defeat in pinaglabanan could have discouraged others and could have been taken as a signal that the revolution was pointless. But what it actually did was to ignite a full-blown revolution and inspire other regions all over the country. The fight for freedom began at Pinaglabanan. After hundreds of years, ang mga sakripisyo ng mga Katipunerong lumaban para sa ating bayan ay hindi nasayang dahil ang San Juan ngayon ay isa sa mga asensadong lugar sa Metro Manila. Ako po si Carlos Celdran. Magkikita tayo sa susunod na Kwentong Kanto.